32 years, Mamay, na inyong panlilingkod sa barangay. Ano yung pinaka hindi nyo malilimutan? Yung sa aking kalooban at sa aking pagkatao ay yung para bagang nakatulong din sa aking sa mga anak ko, pagpapanaki ko, yung bagang sinasabi kong Hello mga kamangyan, magandang hapon po. Welcome back sa aming channel. Yes po, ito po ay istorya ng aking lolo na naging kagawad po dito sa Barangay Malad sa 32 years niyang panunungkulan dito. So mga kamangyan, ito pala yung kauna-unahang sertipiko ng mamay na naging kagawad siya dito sa Barangay Malad. Ito po ay noong May 12, 1997 pa nagsimula. Yan yung kauna-unahan. So guys, may another time pictures. Ito yung pangalawang picture ng mamay, no? Siya ay nanunungkulan sa barangay. Hindi ko lang po alam kung anong year yan, pero ito po yung padalwa. And then, meron pa tayong next. Ito po yung patatlo niyang picture na naging kagawad siya dito sa Barangay Malad. And then, paapat. Ito po yung, I think mga 2000 something na po ito yon. Tapos, and then, ito yung last na panunungkulan niya dito sa barangay ng Malad. Kasi syempre nga, senior na ang mamay. So, kailangan din naman magpahinga sa barangay at manungkulan. Kasi 32 years siyang nagsilbi dito sa Barangay Malad. And kahit wala na siya sa panunungkulan dito sa barangay, pagiging konsehal ay tuloy pa rin ang kanyang pagsisilbi sa barangay. Mama, sa 32 years ninyong panunungkulan sa barangay, anong masasabi nyo na kayo ay kahit hindi na konsehal, ay patuloy pa rin kayo naglilingkod sa ating barangay? ang ipinagmamalaki ko sa sinasabi mo yan ay nga sinasabi ko miski ako walang pinag-aralan, ako'y tinakikilik ng Barangay Malad na hanggang nakarating ako ng 32 years ng panunungkul. Sa 32 years, mamay, na inyong panlilingkod sa barangay, ano yung pinaka hindi nyo malilimutan na panunungkulan nyo sa barangay? Yung sa aking kalooban at sa aking pagkatao ay yung para bagang nakatulong din sa aking sa mga anak ko, pagpapanaki ko, yung bagang sinasabi kong konting sweldo, yun parang napamahal lang sa akin ay panunungkulan. May balak pa ba kayong bumalik sa barangay? Ay hindi na, parang ayaw ko na rin at ako naman malaki na nga ang karanasan at siguro naman ay ako yung minahal ng taong barangay na hanggang sa ngayon ay ang tawag sa akin nila ay konsehal pa rin, pero wala na ako sa isyo. Ano yung pinaka lugar o experience niyo sa pagiging kagawad ninyo dito sa barangay? Noong mga 1997, ang aking kapitan ay si ex-Kusal Ernesto Tamsen. Pero nung dumating sa punto na si Kapitan Hector Africa, ay narating ko yung mga Bagyo, Boracay, kaya yun ang hindi ko makakalimutan sa Kamay ni Jesus, bundok Yung Iloilo. Iloilo, yun ang hindi ko makakalimutan din. Maging isang souvenir din sa buhay ko eh. Kaya ako'y muli nagpapasalamat ulit sa aking mga naging kasama sa barangay, sa Sanggunian. Unang-una kay Kapitan Hector Africa, gayon din naman sa Kapitan Ernesto Tamsen. Maraming salamat po sa inyo. Kung kayo wala na sa aming mga serbisya sa barangay, ako nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po. At yun nga mga mangyan, napakaganda na interview na yung pamangkin sa aking tatay. Akalain nyo, 32 years siyang naglingkod sa Barangay Malad. Makamay nakakatuwa at nakakataba ng puso dahil makamangyan yung mga ganitong istorya ng buhay noon hanggang ngayon. Siyempre ito ay tatak sa puso ng aking tatay. At tatay Nilo po ay napakasipag at isa talagang matibay na naglingkod sa barangay. Ganyan din po sa mga nakasama niya sa panunungkulan sa Barangay Malad, sa dating kapitan, Captain X Chansin, at ganyan din po sa kanya dating mga kagawad na nakasama, and ngayon ang ating iniidolo na kapitan ng Barangay Malad, Hector Africa, ang ating napakahusay at napakagaling na kapitan, at ganyan din sa mga opisyales noon hanggang ngayon, sa lahat na nakasama na aking magulang, sekretaryo, ganyan, tanod, maraming salamat. At ito pong video ito ginawa namin
para makamangyan sa isang kahangahangang ginawa na kagalingan sa paglilingkod ng aking Tatay Nilo. Kaya Tatay Nilo, ang inyong busong anak ay sumasaludo sa inyong kasipagan at paglilingkod sa barangay at gininho sa ating mga kababayan ng Barangay Malad, sa lahat na nagmahal at kabataan, nanay, tatay, lola, lolo na nagmahal sa aking tatay sa panunungkulan noon hanggang ngayon umabot ng 32 years old. Maraming salamat po sa inyo lahat at aming pamilya ay lubos na papasalamat. Yan po ang kwento ng aking tatay na nakataba ng puso at talaga namang di pinabayaan ang ating mga kababayan sa Barangay Malad. Maraming salamat po. Ingat po palagi at God bless.